Hi Peachy, we're here again. Can you tell us what is this event all about between TikTok and DMW? So this event is actually our signing of the Memorandum of Understanding that we have with the Department of Migrant Workers. And today we are launching, together with the DMW, our first video in our special series of Think Twice, which is our flagship digital safety campaign. And through this campaign, we hope to empower Filipino users to be more discerning and to think critically when they consume, share, and create content on TikTok. So this is in accordance to International Anti-Human Trafficking Day. What a coincidence. So this is actually a momentous occasion for us. Launching this video during World Day Against Trafficking is important to us because one of our commitments is to protect user safety and ensure that Filipinos, no matter where they are in the world, are protected from exploitation. Of course, Yusek, pakwento naman po sa ating mga kapatid tungkol sa po itong agreement natin between TikTok and DMW para po dito nga nagkataon. Ngayon ay International Day Against Trafficking na. Yeah, napakahalaga po ng araw na ito dahil sa araw na ito bunga ng instruksyon ng ating mahal na presidente at ipipirmahan dalawang kasunduan. Unang kasunduan ng Memorandum of Agreement with the IBT, the Integrated Bar Chapter of the Philippines Law. Pangalawang kasunduan, yung DMW at saka na yung TikTok. Yung both these agreements will center on providing food protection to our OFW, especially those in the vulnerable sector. Yung IBP will be our partner in extending legal services to our OFWs who are facing a lot of issues both overseas and domestic. Alam natin na marami sa mga OFWs natin nakataranas na mga human trafficking at saka mga illegal recruitment cases. Kaya tutulong po yung mga abogado natin sa iba't ibang panig ng ating kapuluan dito po with the help of our regional officers para maibigay yung pangangailangan nila na legal services, no? Maayos, tahimik, libre at mabilis, no? Doon naman po sa TikTok, we are aware that online scam is a big challenge to the department, especially on how to prevent IR and PIP or yung human trafficking pagdating po sa mga social media accounts ko. So ang TikTok, katuwang natin para i-take out or i-take down yung mga unlawful, illegal post, no? Na kung saan naghihikayat at nag-i-invite ng employment abroad na illegal at walang basihan, lalong-lalo na yung mga illegal recruiters at human traffickers na nambibiktima, kawawang mga OFWs natin na hinihingan ng placement fee kahit na wala naman sila. So yan po yung ating dalawang pinakamainap po agreements na bibigyan na. Yusek, maganda yung kasunduan, no? Kasi kailangan pa bang mag-report ng mga netizen doon sa TikTok, basically diretso sa TikTok, o kayo mismo, DMW at TikTok, kayo na mismo yung nagsasala, ito, medyo red flag to, i-down na natin? We have two approaches pagdating sa ating fight against illegal recruitment and human trafficking. The preventive and the remedial approaches. Doon sa preventive natin, hindi na kinakailangan na mag-aantay pa tayo ng mga reklamo mula sa mga OFWs natin o so would-be applicants for OFWs. We are on an active alert, no? Proactive yung status natin dito. Ibig sabihin, we conduct both physical and online surveillances of all posts in social media, especially those involving the hiring and offering services for OFWs jobs. So, pag nakita natin at na-validate natin na walang lisensya, walang authority at hindi tama yung post sa TikTok, sa FB, sa mga iba pang social media platforms, ating pong pinapatanggal yun with the assistance, of course, yung mga administrators. So, kaya nandito po ang TikTok ngayon para paulakan tayo sa ating programa para palawigin pa yung ating pakikipaglaban sa mga illegal